Magandang araw, teammates! Nandito kami ngayon sa karinderya ni Mang Urot dito sa Quezon City, kung saan magsasagawa kami ng isang feeding program. Ang karinderya ni Mang Urot ay isang open house feeding program para sa ating mga kababayan. Kahit sino, welcome na welcome dito. At ngayong Pasko na, makikita natin kung paano nila sinasagawa ang kanilang project every Saturday to Sunday sa higit 100 katao. Makakasama natin mismo si Mang Urot at kanyang mga volunteers para maranasan din natin kung paano nga ba nila hinahanda ang kanilang mga pagkain at kung paano nito yung binabahagi sa kanilang komunidad. Kaya teammates, halina't samahan kami. Sa ating espesyal na episode dito sa VTV Sports. Nandito na tayo sa first part, ang paghahanda ng ingredients o sangkap. Mang Urot, ano po ba ang balak nating ihain sa ating mga kababayan ngayong araw? Okay, for today, meron tayong adobong manok. Ayan, niluluto siya. Meron tayong luncheon meat, ginisang toge, and dried fish. Yan yung ihahanda natin para sa homeless mamaya. Mukhang masarap po yan, Mang Urot. Pero tanong lang po namin, kailan po ba nagsimula itong lahat ng ito? Itong Soup Kitchen nagsimula May 5, 2012. Kasi first week of May or last week of April, nakakita ako ng dalawang bata na kumakain ng manok na kinuha nila sa basurahan. Yun ang nagtulak sa akin para simulan ko itong Soup Kitchen. Ngayon ay mga kasama natin ng mga volunteers ni Mang Urot at sasamahan natin sila magluto ng adobo at toge. Alam mo kasi partner, kailangan dito yung tamang timing para masarap yung ating iluluto. Tama ka dyan, partner, at kung mapapansin nyo nga dito sa aking likuran, grabe ang dedikasyon at sipag ng mga volunteers dito sa karinderya ni Mang Urot at syempre hindi lang naman sila naghahanda ng pagkain. Ito na rin ang kanilang paraan para makatulong sa kanilang kapwa at syempre makakasama natin isa sa mga volunteers dito sa karinderya ni Mang Urot, si Sir Das Abaya. Sir Das, kamusta po kayo and gano'n na po kayo katagal na volunteer dito? Since 2015, so 9 years na rin akong volunteer. Oh, ang tagal na pala, no? Pero sir, bakit ba tayo nag-decide na ito mag-volunteer tayo kay Mang Urot? Ito na rin kasi yung naging advocacy ko sa buhay. At the same time, fulfillment din kasi or achievement din kasi na nakakatulong tayo sa kapwa natin. Lalo na kapag nakita natin sila na nabubusog at nagiging happy sila sa kinakain nila. Ganda naman yan. Sige, ngayon Sir Das, kasama naman namin kayo na maghiwa dito at maganda ng pagkain. So ano pa natin? Tara na, ewan tayo. Habang niluluto nila ang pagkain, kasama na nga natin ang ating mga bisitang nag-aabang sa mga pagkaing inahanda natin para sa kanila. Pero alam mo ba, Paulo, ito ay hindi lamang isang simpleng bahay. Ang karinderya ni Mang Urot ay nagsilbing tahanan na binuksan sa mga taong nais makisalo sa komunidad, lalo na't bisperas ng Pasko. Ako, tama ka dyan, Sheila, no? Dahil alam kong excited na ang lahat ng ating mga kababayan dito na naghihintay sa kanilang mga pagkain na inihanda natin ngayon para sa kanila, kasama ang ating mga masisipag na volunteers, no? At syempre, masaya tayo na makibahagi at na isa tayo sa tumutulong sa kanila ngayon. Mang Urot, ano po ba yung nagtulak sa inyo para itaguyod itong karinderya ni Mang Urot? Late April 2012 or siguro early May 2012, naglalakad ako along Quezon Ave. Pagtapat ko sa isang restaurant na nagtitinda ng fried chicken, nakakita akong dalawang madungis na bata kumakain ng fried chicken katabi yung basurahan.
So, ang assumption ko, or presumption ko is, ni-retrieve niya yung manok sa basurahan. Parang hindi ako mapakali na mayaman kasi yung bayan, bakit kailangan yung mga kababayan ko kumakain ng pinulot nila sa basurahan? Yun ang nagtulak sa akin para simulan ito. Pero tell us something about the name, Karinderya ni Mang Urot. Ano yung storya mismo? Ang storya niyan medyo jologs no? Kasi nung soup kitchen wala namang Tagalog na translation yung soup kitchen. So pinakamadali Karinderya. Kung pangalan ko naman, Karinderya ni Benji, parang hindi naman siya catchy. Na-curious lang ako, Mang Urot, no? Nakakita lang, you were inspired by dun sa kumakain ng chicken. Pero ano yung unang hakbang na ginawa niyo para ma-put up itong proyekto? Nag-isip lang ako anong pwede kong gawin para mabawasan yung mga kumakain ng galing sa basurahan, at least sa community ko. No? Ang iniisip ko lang, siguro kaya ko nga lang 20 to 30 persons. Pero lumaki siya ng by the grace of God, hindi ko na siya mapigil, may donation, may dumadaming tao. Pero ang nagtulak lang siguro sa akin is yung, ang nakita ko doon yung dalawang bata, kagaya na sinasabi ko sa family ko, treat everyone as family. Parang ang feeling ko, kung anak ko ba yung kumakain ng galing sa basurahan, ano bang dapat kong gawin? Yun ang nagtulak sa akin. Ilang usually katao yung mga dumadating or talagang pumapasok sa inyong tahanan para kumain? Ang kasya lang dito kasi 36 Or yes, 36. Sa labas kumakain yung iba. Usually, pag hindi pa Christmas season, mga 50 to 60 yan. Pero habang lumalapit ang Christmas season, dumadami yan kasi yung iba galing sa provinces. Kagaya ngayon, almost 120 sila. So weekly yan, di ba? Saturdays, Sundays, tapos meron din kami sa Lotto, nagdadala kami Saturday, Sundays, doon ang tao, mga 250. Pero yung bahay namin is open 24 yung mga homeowners. Baka daw mga magnanakaw yung pinapakain ko. So, medyo nasaktan ako Tsaka yung sinasabi nila na sanitary concern, hindi naman nagdudumi sa kanila. Pero pagbalik dun sa magnanakaw daw, sabi ko of course, dahil sa mahihirap yan, meron dyan magnanakaw, meron dyan salisi, may hold-upper dyan, may snatcher. Pero sabi ko, stealing is not a monopoly of the poor. Diba? Tayong mayayaman, kaming mayayaman, marami rin magnanakaw sa amin. Mga professionals na hindi nag-i-issue ng resibo, mga nagdi-deal sa mga corrupt practices, even yung sinasabi nga, yun bang bisita natin na congressman or senador, sigurado ba tayo na malinis ang packets niyan? So, sabi ko, huwag niyong itag agad na porkit mahirap magnanakaw yan. Kung nagnanakaw man sila, because they want to survive, maraming mayayaman nagnanakaw because they want to maintain their lifestyles. So nung nakita nila na hellbent naman ako na ipagtanggol itong mga to, medyo nag-isip-isip yata sila na mahirap panggain. Kasi mahal ko talaga itong mahihirap, hindi ko talaga susuko ito mga. Siyempre po lahat welcome talaga dito sa inyo. Pero meron po bang case na nangyari na po ba yung meron kayong regular na napansin nyo hindi na siya pumupunta rito dahil umangat-angat na sa buhay, hindi na masyadong kailangan ng tulong? Meron po bang ganung mga kaso? Meron, pero konti, wala pang 1%. Kasi ang hirap i-inspire ng mga homeless dahil sanay na sila sa ganung buhay. Kaya nga sinasabi ko, if you want to inspire people, yung nandun sa mga squatters, kasi may uuwian pa silang pagdadalhan nila. No? Pero yung mga homeless, trinay na rin namin bigyan ng hanap buhay, eventually pag naubos na yung puhunan, wala na. So, I treat them na lang as an opportunity to do good. I don't expect anything from them, kundi lang maging marespeto sila sa amin. We continue to support them. Last question na po siguro para sa akin. Kung balang araw, mawawala na po kayo, ano po yung gusto nyong legacy na maiwan? Siguro para dun sa nanonood, treat everyone as family, lalo na yung mga mahihirap, aanhin natin yung blessings natin kung sasarilinin natin. At paano tayo magiging good example sa ating mga anak kung sa salita lang natin sinasabi na gusto nating tumulong or sa salita lang natin sinasabi na mabuti tayong tao. So yun, sana yung kabutihan na naiisip natin, i-turn natin into action. Para kahit hindi na tayo magsalita, nakikita ng mga tao, lalo na ng ating mga anak, ng ating pamilya, at maging legacy, maging parang family tradition na maging mabuti sa mga nangangailangan. With your feeding program, how do you want other people then to be influenced with your kindness? Siguro naman, we are a Christian country, Siguro,
halos araw-araw, linggo-linggo, naririnig naman natin yan kung saan man tayong simbahan nagpupunta. Put it into action. No? So, baliwala yung pinag-aaral ko yung mga anak ko sa mabubuting eskwelahan pero hindi ako nagiging mabuting example. No? Kagaya ng sinasabi ko, ang pagbabago, it's not in government, it has to start in the family. Ang society natin, sa tingin ko ngayon, kaya nagiging corrupt because failure of parenting. Dapat turuan natin yung mga anak natin na maging mapagbigay, mabuti at matulungin, lalo-lalo na sa mga kababayan nating mahirap. Ano po ba ang vision nyo para sa karinderya ni Mang Urot? How do you see this moving forward? Ang vision ko, ayun, nakasulat eh. Simple lang. Our vision, our mission, our goal is to feed the hungry. Wala na akong masyadong iniisip, kundi pag may taong nagugutom sa grupo namin, pakainin natin. And it starts there. No? Tsaka na yung malalaking projects, pero yun mo nang gutom eh. Yung sinasabing turuan mangisda, di ba, kaysa bigyan ng isda, eh mamamatay na sa gutom eh, pakainin na muna natin and we start from there. Lalo na ngayon, di ba, alam naman natin kung magkano na isang kutsarang bigas. So, kailangan natin talaga to go out of our way and treat these poor people as family para hindi tayo nagdadalawang isip tumulong. Before our final message, Mang Urot, meron lang ako napansin na sa walls ninyo, madaming quotes na nakasulat. Can you tell us a little bit of a background about it? Alam ko kayo po nagsusulat. Kasi ito yung mga favorite quotes ko. Favorite quotes ko yung iba dyan, 30% yan. Yung 70% is ako ang umigawa. Every time na may pumapasok sa isip ko, nilalagay ko dyan. Pero I make sure na these are valid and truthful. Dahil kasi nag-NSTP rin dito yung mga schools. I don't want them to see things that I cannot validate. So, yan. Parang freedom wall lang yan. Ano na lang po siguro mensahe natin sa mga viewers natin na baka gusto rin nilang mag-volunteer o kung may makapanood din naman na gusto rin nilang bumisita para makikain, ano po siguro yung mensahe natin para sa kanila? Ang mensahe ko sa bayan, mahalin natin yung mga kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap. Huwag nating nakawan, huwag nating pagsamantalahan, at huwag nating pagdadamutan, lalong-lalo na kung pagkain at tubig lang ang kailangan nila. Ganun lang kasimple. We want to feed every hungry Filipino. Karinderya ni Mang Urot is on Facebook, no? My phone number 0995-205-4282. Pero instead of us propagating the organization, I want the action to be propagated. If you can do this in your communities, mas maganda yon kaysa magpunta kayo dito. I want every community to have a karinderya ni Mang Urot para sa mahirap. At dyan na nagtatapos ang ating special episode sa Karinderya ni Mang Urot. Nakita natin kung paano ang simpleng feeding program ay nagsilbing misyon ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Ako si Dex Sozon. Di lang tuwing Pasko pero buong taon ipinapakita ni Mang Urot at ng kanyang mga volunteers na sa bawat komunidad ay may pag-asa at pagmamahal. Ako po si Rafael Bandairel. Maraming salamat Mang Urot at sa inyong mga volunteers. Ako naman si Bernadette Tinoy. Sana ay magsilbi itong inspirasyon para sa ating lahat. Ako naman si Daryl Clares. Ang Pasko ay hindi lang isang araw kundi isang taon ng pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa. Naway magsimula tayo sa maliliit na hakbang na may malaking epekto. Ako si Sheila Salaysay. Dahil dyan, muli tayong magsama-sama mga teammates. Ako po si Paulo Salamati.